Kaya po, next ko na si Dr. C. Yun po, laging ang argument ko sa kanya, Doktor, bakit hindi talaga pinapayagan ang mga bata, ano ba, pagkabagong panganak lang ng nanay, katulad ako, meron ako 2 anak. After na sabi ko, ituli mo na yung 2 anak ko ha. At yan ang tapos ngayon, sabi daw niya, pinagbabawal na. So, yan ang isang reason. Sabi ko, Doktor, explain mo sa iba. Kasi, nung time siyempre, nung nabanggit ko, di ba, nakatatlong na kami Operation Tuli at nakikita ko yung mga ibang bata, masaya. And kumbaga excited, nakapila talaga sila. Yung ibang bata naman, talaga as in, napipilitan lamang dahil nga nabubuli. Binubuli sila na kanilang siguro sa mga kaklase o kapwa bata o kalaro. Kaya sila napipilitan magpatuli. Kaya sabi ko, ito kumpara sa akin, dati-rati, di ba, dati-rati nung mga anak ko, talaga pwede ipatuli kagad sa doktor, sa pedia. Pero ngayon ay pinagbabawal. Kaya sana makapasok na po si Dr. Robert C. Yan po dito po. At binabati ko po ng magandang umaga, Ma'am Elaine Adesergo. Kaya syempre po kay Susan Pagyo at kay Fred Pagyo. Yan po, magandang umaga po sa inyo. At isa pa po sa napansin ko po ha, meron pong, kasi ito mga ito, itatanong ko talaga kay Dr. Robert C. Na bakit ang isa sa kapag ang cervical cancer, ang isa sa isang dahilan na nakakaroon ng cervical cancer ay isang kababaihan kapag ang asawa po niya ay hindi nakpatuli. Yan ang topic natin. Alangan naman, sabi ko, paano mo malalaman kung yung asawa ay hindi nakpatuli? Kaya, yan ay isa talaga yan ay isang, marami akong question na itatanong kay Dr. Robert C. Bakit ganoon? Bakit hindi pinapaya? Ang sabi daw niya, nakakatroma ang bata, ang baby, kasi wala daw kamalay-malay, tapos tinutuli po. Kung ba nasasaktan daw ang baby, nakakaroon ng trauma. Sabi ko naman sa kanya, meron lang sound. Yan, okay na, Doktor. Okay, thank you. Ayan, Doktor, bumati ka muna. Good morning everybody. Kita-kita na naman tayo uli. At sana makapagtulong ang ating serbisyo sa health serbisyo and tips sa ating ordinaryong kalusugan at sa ating health para sa mga may edad, mga bata, matanda, babae, lalaki. Sana makatulong tayo. Thank you. Yes, Dr. C, kanina paulit-ulit ko pa rin tinatanong sa iyo kasi hindi talaga ako agree na bakit ipinagbabawal ang pagpapatuli ng mga sanggol. Kasi nung nag-aaral pa ako, napag-alaman namin na para hindi magkaroon ng trauma ang mga bata pag malaki, tsaka natin tutuliin. Kaya bata pa, pinanganak, tinutuli na yan. Ngayon, lately, for the past more than 10 years, nakalaman namin na it has an effect sa mga newborn babies. Kasi ang sabi daw ng mga child psychologists, kabata-bata pa lang nasaktan na siya, hindi naman niya alam kung anong dahilan. Kaya minabuti na ngayon na ang bata hindi na tinutuli pagka newborn. Hintayin na lang paglaki niya, kusa na lang siya may gusto. Kaya yun ang tanong, kusa na lang kung gusto na nila. Yun kung may trauma man, at least alam nila kung bakit. Hindi katulad ng sanggol, hindi alam. Kadadating lang niya sa mundo, may sakit na hindi niya alam kung bakit. Yun ang reason. Pero anong klaseng trauma ba kumbaga ang nagkakaroon sa mga newborn baby sa ginagawa before? Oo, kasi napapansin nila, yung iba, minsan gumagalaw ng walang kadahilan, iiyak na lang,
Yan ang mga ano. Kaya wala naman silang maisip na dahilan eh. Pati iyak-iyak yung bata, maliban lang kung gutom. No? Bakit? Kaya siguro, yan ang mga napansin nila, malikot, magalaw, hindi steady, galaw ng galaw, hindi naman nila alam, hahanap sila kung anong sakit, wala naman. Kaya siguro, doon na nila inattribute yung problema ng bata doon sa doon sa mga simptomas na nakikita doktor, nila. pero ito po ba ay pansamantala o matagalan ang trauma ng newborn baby? Ang sabi nila, basta nakakaapi. Ngayon, kung pangsamantala matanda, hindi ko na napag-alaman yan. Kasi yan yung bagong study na wala na tayo sa eskwelahan. No? Kaya basta ang nalalaman lang namin mula sa mga bagong siyensya, mas maigi, huwag ituli ang newborn baby. Dahil may immediate trauma kagad. So, anong tamang edad na maaari na silang magpatuli? Sa akin, yung edad actually walang kinalaman. Averaging sa atin, sa mga Pinoy, siguro mga 10 up. Ngunit, tandaan natin, ang tao may kanya-kanyang sizes, ang tao. Ngayon, kung yung penis mo, kung ang ari mo ay malaki, kahit na below 10, kung malaki na, pwede na. Ang isang hinihiling ko lang, mas maganda lumampas yung balat doon sa ulo ng penis. Kasi yung ulo ng penis, yung balat, nakadikit yan doon sa glands ng penis. Pagka tutuliin mo at hindi pa siya lampas, yun ang laging sinasabi natin sa Tagalog, kailan lampas buko o lampas ulo. Kailan yung balat, nare-retract mo, lampas doon sa ulo. Para pagka tinuli mo siya, wala siyang raw area doon sa gland. Tandaan po natin, yung glands ng penis, yan ay pinaka-sensitive part ng penis. Kaya kung pipilitin mo siya alisin doon sa dikit, magkakaroon ng raw area yan. Kaya after the tuli, kaya minsan malalaman mo, bakit yung isa pag tinuli walang masyadong sakit. Itong isa maraming sakit kahit na ilang araw na. Kasi yung gland penis niya, nakadikit pa yung balat, pinilit ng doktor buksan para matulog siya. At napansin ko, Dr. C, sa mga operation tuli na nakasama natin siyempre po kasama natin ang Philippine Coast Guard. Isa sa rason na kaya gusto ng mga bata na magpatuli, na kumbaga sila ay nandoon, ang sabi ng bata, kasi daw sila ay nabubuli na kanilang kapwa bata. Hindi ba mas nakakaroon ng masamang epekto to sa mga bata kapag ganun kapag sila ay nabubuli, tapos natatakot naman magpatuli? Mas lesser ang effect niyan. Kasi ang tao na pumapasok sa mga ganyan na may sakit, may pain, alam niya kung ano yung pinapasok niya. Kaya yun kumbaga sa willing ka. Kapag willing ka, walang masyadong emotional effect. In fact, yung emotional effect pansamantala lang. Kasi nasasaktan ka. Pero mas magandang emotional effect ng tuli afterwards. Kasi na-achieve mo yung gusto mo. Kaya iba ang dating. Kaya yung mga bata kahit na masakit, mapapansin mo, pagkatapos naman masaya. Kaya yun ang kagandaan ng effect ng pag malaki ka na, alam mo yung pinapasukan mo. So kasi ikaw ay nandun sa minor surgery, ikaw yung busy-busy nag-o-opera. Ako naman, nakatutok naman ako sa mga bata na napapatuli. At nakita ko may ilang mga bata
yung mga batang lalaki, talaga as in sumisigaw. Dapat ako, natatawa ako kasi ang sinasabi ng bata, mga siguro 2, 3 yun. Naku, mamamatay na ako sa tuli. Baka hindi na ako maabot, hindi na ako makita ng magulang niya. Tawa ko ng tawa doon sa bata na hanggang sa doktor, mula sa sinisigaw niya na mamamatay na raw siya, bigyan na lang siya kumakanta na lang. So, ano yan, tama lang ba naging epekto no? Kung sumisigaw na mamamatay, bigla na lang kumakanta na lang, kaya kami nagulat. Tama yun. Kasi yan ay kung sinasabi natin kung ayaw natin ng usapin, change topic. Ganon din yun. Nagpe-paint siya para mawala sa isip niya. Hindi concentrated yung utak niya dun sa pain. Kumanta na lang siya para mahati man lang konti yung concentration. Kasi ang brain natin is a very complex organ. Kaya niya gumawa ng maraming function at the same time. Kaya ihati mo na lang para hindi concentrated yung lahat ng attention ng utak mo doon sa operasyon. Yun ang dahilan. Saka isa pa, bawat isa sa atin may kanya-kanyang threshold yung ng kirot. May taong matindi, mataas ang threshold. Ako, mataas ang threshold ng aking pain. Kaya ko magpaayos ng ipin na natutulog ako. Yun ang laging sinasabi ng dentista ko. Doktor, tulog ka na naman. Kaya mataas ang threshold ko. Hindi ako nasasaktan. May taong ganun. May taong mababa, ganun din yun. Isa rin factor yun. Kaya minsan sa dami-dami ng mga bata, may sumisigaw, may tahimik lang. Depende yan kasi sa threshold yan. Pero ang pinaka-importante dyan sa tuli, yung motivation na magpatuloy. Isa yan sa pinakamagandang psychological effect sa bata. Yes, at syempre, ang isa doon, na syempre ayaw niya, iyak siya ng iyak. Sabi ko, sige, kung ayaw mo, di ka namin pipilitin. Sige, baba ka na. Nakita mo, ang haba ng pila, maraming gusto magpatuli. Tapos sabi niya, ayaw ko bumaba. Sige, tuloy lang ang pagpatuli kasi pag hindi daw siya nagpatuli, lalo daw mabubuli daw siya. Sasabihin, ay, duwag siya. Kaya sabi na lang niya, sinabi niya sa kasama natin sa Philippine Coast Guard, hawakan mo lang 2 kamay ko, basta hawakan mo lang 2 kamay ko na mahigpit, pero tuloy ang tuli. Kaya tawa kami ng tawa talaga sa mga reaksyon ng mga bata. Yun nga kaya makikita mo kung kailan pinapababa mo na pinipilit niyang matuli. Kaya yan kumbaga sa mga usapin na mga matanda, that is a test of your manhood kung kaya mo. Pero nakakakita rin ako na may bata na talagang sobrang takot hindi kaya. Kaya minsan, di ba, sinasabi ko sa inyo, pag iyak ng iyak, umaayaw, pumapalag, huwag nyo nang pilitin. Sa ibang araw na lang, hanggat na kaya na ng kanyang katawan, kaya na ng kanyang utak. Sa totoo lang, sa utak yan. Yung utak ang nag-isip dahil hindi pa natin ino-opera, umiiyak na Kaya nasa utak yan. Kaya ibig sabihin, hindi pa handa yung bata. At meron isang bata naman, doktor, natandaan mo, ito naman ay sa Tondo. Kumbaga yung bata na na-injection na ng anesthesia, and then iyak ng iyak, siguro kasi wala ako doon time na yon, siyempre lumabas na, umuwi sa bahay. Siguro, tapos bumalik ang nanay kasama yung bata, pinapakita sa kanya at may problema daw doon sa kanyang bird. Bakit? Sabi ko, ano nangyari? Sabi, tapos na ba ang tuli? Tapos sabi niya, ma'am, kumbaga, parang lumolobo. Yung pala, naturukan na pala siya ng anesthesia. Tapos, umayaw pala yung bata, kaya siya pinauwi. Tapos sabi nung bata, kinausap ako ng nanay kung pwede daw, ipatuli daw yung anak niya. Sabi ko, tinanong ko ng bata, sigurado mo ba na gusto mo magpatuli? Kasi kung gusto mo, sasamahan kita sa loob, uunahin kita, pero siguraduhin mo na hindi ka iiyak, hindi ka lalaban, talaga payag ka. Alam mo, doktor, di ba, nung pinasok ko, binigay ko sa'yo, doktor, itong bata na to ay bumalik dahil naturukan ng anesthesia. Gusto daw niya talaga magpatuli. Di ba, napansin natin, mula umpisa hanggang sa matapos, hindi talaga siya umimik, hindi talaga siya umiyak.
Ah, kasi isa pa meron na siyang advantage kasi naturukan na siya ng anesthesia. Kaya nung pagbalik niya, may epekto pa yung anesthesia. Kaya yung susunod na injection sa kanya, wala na siyang nararamdaman. Kasi sa totoo lang, yung unang injection sa kanya, gumagana na. Kaya siguro magandang effect din sa kanya yun. Yun ang dahilan. Ang isang ginagawa na, di ba, ang ginagawa ko, binibiro ko, let's say, nung nasa Tondo tayo, sinasabi ko kayong mga taga-Tondo, di ba, mas ba, kumbaga mayayabang mga Tondo, ang mga taga-Tondo, walang umiiyak yan, matatapang yan. Di ba talaga naging challenge, talaga, nakikita mo yung mga mukha nila, pero talaga hindi sila umiyak dahil challenge yun eh. Ay, lalaki ako, mga taga-Tondo kami, matatapang kami, which is naging maganda ang naging outcome. Diba sabi ng mga doktor, lalo sabi ng mga Philippine Coast Guard, first time lang ako nakapunta sa Operation Tuli, na napakatahimik dyan sa Tondo, na wala talagang umiiyak. Kaya nga yung nga sinasabi ko, yung sina-challenge mo yung tao, it is also a form of bullying. Kasi kino-condition mo yung brain niya. Binibigyan mo siya ng incentive, binibigyan mo siya ng dahilan na huwag umiyak. Parang it's a bullying with a good effect. Ganun yung challenge sina-challenge mo. Yung binubully, sina-challenge ka rin. Kapag na-challenge ka, natuli ka. Yun ang suma total. At isa naman, ay isang bata, hindi siya okay siya, pero katabi niya, umiiyak. Tapos sasabihin naman niya, oy, taga-Tondo tayo, walang umiiyak, kaya huwag ka iiyak. Kaya hindi na rin umiyak yung katabi niya. Kaya talaga nag-i-enjoy ako habang pinapanood ko yung mga reaction ng mga bata. At isa sa pinakamaganda pa, excited sila lumabas. Ayaw nila pumasok sa minor surgery room na. Ayaw nila lumabas sa site ng minor surgery. Gusto nila lumabas sa kabilang site kung saan lang mga bata tumutuli. Dahil nandun po ang ating mga kasama sa Philippine Coast Guard. Dati dito sa atin, nandyan ating CG7, di ba? Philippine Coast Guard Auxiliary nandun. Paglabas sila ng pinto at palakpakan lahat. Wow, lalaki na, binata ka na, pwede ka na magkaroon ng girlfriend. Kaya mga bata, makikita mo yung glow, yung ngiti, yung tuwa, na natuli na sila. Yun na nga naririnig ko pa, meron pang tunog na parang banda naririnig ko pa Sabi ko, yung panating labas ng mga bata, yun ang celebration nila, may tugtog pa. Yan ang ginagawa isang form of encouragement yan. Yan ang ginagawa nila, nila ang NCR, Philippine Coast Guard NCR natin, na sila ang sila ang mga cheering squad. Doctor, after the operation, kinakailangan pa rin ba nila mag-take ng mefenamic saka antibiotic? Para sa akin, maganda, prophylaxis yan. Kasi alam mo naman, mga bata, siyempre malikot yan, kung saan pupunta, kung saan maglalaro. Hindi mo maiwasan na minsan madumihan. Kaya kung madumihan, siyempre magkaka-infection. Kaya ang ginagawa na lang ng doktor, standard na, bigyan na lang ng mga 4 or 5 days na antibiotic para siguruhin na makaprevent na tayo ng infection. Para sigurado. At isa pa, kung this is a mission, hindi mo naman masusubaybayan after the operation. Hindi katulad yung mga private na sinicircumcise mo. Araw-araw pinababalik ko, pinapalitan ko yung dressing niya para hindi masakit. Kaya napapansin mo yung lahat na tuli natin, nilalagyan pa natin ng isang form of tool, yung gasa na may antibiotic. Na dalawang purpose yan. May antibiotic na siya, pagkatapos may oil pa siya para pagka nag-change ka ng dressing, yung dugo na tumutulo, hindi titikit, hindi masakit. Double. Kaya tayo lang meron yan. Sabi nga ng mga doktor masyado tayong class, meron pa yan. Ganun talaga Yung sa isang organization ko, yung sa Chusi, ang turo sa amin kung tutulong ka lang, ilubos-lubos mo na yung tama. Kaya
ayun, ganyan na tayo. Kaya makikita mo, tayo lang ang, kaya kong sabihin na marami na ako na-joint ng mga pagtutuli kahit na nung bata pa ako. Wala akong nakikita merong mga gasa na may gamot. Tayo lang. Kasi mahal din yun. Oo, tapos yung gasa na dinidikit after the tuli, kailan, let's say, iihi ang bata. So, hindi ba problema yon? Di ba siya mababasa? Hindi bali yun, sa private individual, sa mga privado. Kasi since araw-araw pinapalitan ng gasa, kaya hindi bali mabasa. Ang instruction ko sa kanila, sige, maligo kayo. Pagkatapos yung maligo, saka na kayo pumunta sa akin, total aalisin ko naman yan. Kaya it doesn't matter. Ngayon, sa mga ganitong medical mission, since hindi natin nakikita, kaya kadamihan na sinasabi, huwag niyong ibabasa. Ngayon, kung kakilala ninyo yung nasa health center, araw-araw ipapalit niyo yung gasa. Yun ang sa totoong tama. Kaya, oo. Kaya so, ganito, yun. Sa mga after the mission, dahil siyempre, dahil ginawa natin doon, at kailan pwede maligo ang bata kung dahil sa medical mission natin ginawa? Basta ang sabi ko, every time na gusto mo magpapalit ng dressing, pwede ka maligo. Maligo ka muna tapos pumunta ka magpa-dressing. Number 1, oras na naligo ka, madali inaalisin yung nakalanggas na mga gasa. Kasi nabasa na siya. Kasi kung hindi, nakadikit yan na sa dugo. Kaya masakit yung pagtatanggalin mo. Binabasa talaga yan. Kaya sinasabi ko, oras na plano mo magpa-change dressing, maligo ka para dual purpose. Napapasa yung dressing, minsan kusang natatanggal pa nga. Yun. At ilan araw mga ilan araw yun nararamdaman nila yung kirot o sakit doon sa may kanyang ari? Ang kirote siguro mga 2 to 3 days lang. Wala na yan. Meron nga iba 1 day lang. Yung paghilom naman 5 to 7 days. Pag hindi siya na-infected. So far sa dami ng na-operahan natin na tulian, siguro more than 500 na, di ba? Wala pa naman tayong naririnig na galing sa health center nung pinagsabihan natin mag-dressing. Wala pa naman tayo na babalitaan na may nagka-infection. Doktor, kung takot ang bata magpatuli hanggang sa nagbinata na at hanggang sa nag-asawa na, gaano katotoo na isa sa mga posibilidad ng pagkakaroon ng cervical cancer ang kanyang magiging asawa kapag siya ay talagang hindi nagpatuli? Napag-alaman namin na yung smegma, kapag kasi yung ulo ng penis, yung dulo, meron siyang oil gland. May secretion yan, ang tawag yan smegma. Ngayon, napag-alaman namin, yan ay nag-focus ng irritation sa cervix kasi oil siya. At nalalaman din namin na medyo nakaka-cause din yan ng cancer dun sa cervix ng babae. Kaya kung hindi ka circumcised, yung balat mo laging nakabalot dun sa gland. Laging nakabalot dun sa gland. Kaya siyempre, minsan kung naglilinis ka dahil laging nakabalot, mas mataas ang concentration ng smegma kaysa sa mga taong tuli. Kasi kung tuli ka, expose siya sa kakagaskas sa pants mo, kaskas sa shorts mo, wala na yung oil. Samantalang kung hindi ka tuli, nakabalot siya, nasa loob, kaya nandun siya. Not unless talagang lilinis. Yun ang number 1 cause. Kung sakali isa pa, by statistics, na nalaman natin na yung mga babaeng Israeli, less ang cervical cancer
sa ibang tao. Kasi ang Israeli sa Hudyo, ang tuli isang ritual yan. Talagang tinutuli. Kaya less ang kaya sinasabi nila bakit ang mga Israeli less ang cervical cancer. Siguro isa doon, kahalos lahat sila na circumcised. It's a ritual. Ibig po sabihin, dito sa atin, maraming hindi napatuli yung mga nag-asawa. Sa Pilipinas, palagay ko hindi. Sa Amerika, marami. Kasi sa atin, parang ritual na rin. Kasi dahil ang mga bata nagkakantsawan. Sa Amerika, mga puti, human rights. Marami ako nakikitang mga puti kahit na matanda hindi pa circumcised. Pero doktor, kung gumamit sila ng condom habang nagsisex, ito po ay makakaiwas. Pag gumamit ka ng condom, iwas na sa lahat talaga yun. Pero tulad na sinasabi natin, bakit ka magkukondom? Hindi magpatuloy ka na lang. Forever na yan. At meron dito isang katanungan, Doktor, may kinalaman ba ng cervical cancer ang asawa kung maliit ang sukat ng ari ng partner o asawang lalaki? Wala. Ang cervical cancer, walang kinalaman yan. May kinalaman yan kung ikaw ay malikot. Kasi siyempre, kung tulad ng sinasabi ko, ibang lalaki, siyempre, nakakakos yan. Pero ang number one cause na pagkaiba-ibang lalaki, siyempre, yung venereal disease, yung sakit yung sexually transmitted disease, yung STD. Sa totoo lang yun. Kaya pagka malikot ka, iba-ibang partner mo, hindi mo alam kung meron siya o wala, doon ka makakawa. Pero sa cervical cancer naman, kadalasan, yun na nga sinasabi natin, pagka iba-iba ang partner mo, mas malaki ang chance. Dahil pag iba-iba ang partner mo, mas malaki talaga ang chance mo na magkasakit kahit sa anong bagay. At ang isa pang dahilan, kasi di ba ang lalaki talaga mahina ang kanang pain tolerance. So, ang meron isa, nagsabi sa akin na hanggang sa tumanda siya, hindi siya nagpatuloy dahil nga talaga sa takot. Hanggang sa hindi rin siya nag-asawa, pero sinisisi niya ang kanyang magulang kung bakit hindi daw siya pinatuloy nung bata pa daw siya. Kaya ano ang masasabi mo dito, Doktor? Wala akong masasabi dyan. Alam mo, kapag may problema ang isang tao, kailangan asikasuhin mo. Yung problema mo, huwag mong iasa sa ibang tao, asikasuhin ang problema mo. Kaya huwag mong sisihin ng magulang mo na hindi ka pinatuloy. Kung ikaw nga, hindi mo inayos yung pamagulang mo, sarili mo. Kaya yan ang lagi kong sinasabi. God help those who help themselves. Hindi mo nga tinulungan sarili mo, sisisihin mo pa yung parents mo. Alam mo na hindi ka tuloy, ayaw mo magpatuloy. O sino ba sisisihin natin yan? Pero Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.